Paano makamove on? Stop chasing closure. Huwag kayong umasa ng umasa at magmithi ng closure. Marami sa inyo ang umaasa at talagang naghahanap ng closure. Kasi may mga pangyayari sa buhay ninyo na nagkameron kayo ng hiwalayan pero walang maayos na closure. So nalilito ka ngayon. Ikaw ngayon ay umaasa na baka magkabalikan pa kayo or ikaw ay nag-iisip na hindi ko muna ito isasaradong relationship na ito kasi wala namang formal kaming usapan. So anong nangyari? Tumagal ng ilang buwan, ilang taon, nakanganga ka pa. Open ka pa, nag-i-imagine ka pa na magiging kayo. Iniisip mo na baka naman maghihiwalay pa yung mga yan kasi hindi naman nakipag-usap sa akin at hindi nakipaghiwalay ng totally o ng maayos yung aking ex-husband o yung aking ex-wife or ex-boyfriend, ex-girlfriend or ka-live-in. Para sa mga anak ko, para sa anak ko. Para lumaki ang anak ko na may tatay, lumaki ang anak ko na may nanay. Paano yan kung meron na siyang kinakasama? Paano yan? Wala na siyang pakialam sa'yo. So, anong ginagawa mo? 'Di ba? Meron kang false hope. Toxic yan. Kasi, kapag gaganyan, dalahin mo yan. Makaka-apekto yan sa mental health mo. And specifically, it affects your progress in life. So, hindi ka makakapag-focus. Wala yung concentration mo, wala yung motivation mo. What happened to your business? Hindi lalago, malulugi. What happened to your career? Magfe-failed ang career mo, hindi ka mag-grow. No? Those are the simple explanation na makakapag-cause ng awakening sa iyo eh. So, yung sarili mo, pinabayaan mo na. Tumaba ka na. Ang taba-taba mo na, para ka ng balyena. Eh bakit? Eh kasi nga, nag-stress eating ka na nag-stress eating kasi hindi ka nakaka-move on. So, yun na nangyari doon. Nakapokus ka pa rin doon sa nakaraan. Nakapokus ka na magkameron kayo ng closure. So, that's what's happening right now. Kaya ka hindi makamove on. So, ang daming mga negative effect ng ganitong pangyayari. Saan nag-ugat ito? Sa pag-asa ng closure. So, here's the catch. Hindi nyo po kailangan ng closure. Kung gusto nyo makamove on talaga, wag na kayong humanap ng closure. I-close nyo na. Ang brain kasi natin, nauunawaan ko naman kayo this is scientific, no? This is psychology. Na ang brain natin, kapag ka walang closure sa relationship, ang mind natin, pag walang closure sa relationship, hindi mo talaga ma-close. Kasi umaasa ka hindi mo alam kung ano nangyari sa relationship ninyo. Wala kang concrete evidence. Walang konkretong uusapan. Kaya hindi ma-close ng mind mo, ng brain mo yung relationship. Hindi ma-judge or hindi ma-conclude or hindi therefore I conclude ang utak mo, 'di ba? 'Di ba sa mathematics nung high school, meron akong libro dating na pag-aaralan yung bigay ng school na pagka nag-a-answer ka ng problem sa mathematics, may nakalagay doon therefore I conclude, tapos yun yung answer. Hindi makaganon ang utak mo, hindi therefore I conclude kasi nga walang closure. Pero the good thing about this situation is you can end this. Kaya mong tapusin to. Kung ang brain mo ganun, ang behavior ng brain mo, ng mind mo is ganun, you can push. You can do it. You yourself can do it na mai-close ng mind mo, mai-close ng brain mo yan. No? Mind power. Okay, mind power mo. Okay, i-close ko na to. Wala na kami. Hindi ko kailangan ng closure. Tapos na kami. Fix. And then, mapapansin mo na unti-unti kang nakaka-move on. Unti-unti mong natatanggap, gumagaan yung pakiramdam mo. Why? Because you closed it yourself. Inisip mo at pinanindigan mo, hindi ko kailangan ng closure. Why? Because peace often comes from acceptance, not from another conversation or another person na magsasabi na tapos na tayo. Hindi na. Yung another person, yung ex mo, hindi mo kailangan yun. Ikaw, kaya mo yun i-close. Accept mo na tapos na kayo, close. Close the door. Close the window. That's it, Pansit.
Bye for now.